Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Lou. Dear Kathy G, sabi nila, iba-iba ang mukha ng pagiging isang ina. May mga inang handang magbuwis ng buhay para sa kanilang anak. May mga inang tahimik lang na nagsasakripisyo araw-araw. At meron ding mga inang kailangang gumawa ng napakahirap na desisyon kahit ang kapalit nito ay sarili nilang kaligayahan. Pero Kathy G, paano kung dumating ang pagkakataong kailangan mong mamili? Ang taong mahal mo ba? O ang anak mong siyang dahilan kung bakit ka patuloy na lumalaban sa buhay? Ako nga pala po si Lou mula sa Paliparan, Dasmariñas, Cavite. High school graduate lang po ang natapos ko at isa akong cashier sa isang supermarket dito po sa amin. Hindi man kalakihan ang sahod ko, buong puso ko itong pinaghihirapan dahil may isang taong umaasa sa akin. Ang anak kong ipinanganak nung ako'y dalaga pa lamang. Hindi po naging madali ang buhay ko bilang isang single mom, Kathy. Maraming pagkakataon na halos wala nang matira sa sahod ko pagkatapos magbayad ng renta, kuryente, tubig at pagkain. Minsan, mas inuuna ko pong mabusog ang anak ko kesa sa sarili ko. Natutunan kong ngumiti kahit pagod, magpakatatag kahit umiiyak na ang puso ko. Dahil alam kong wala akong ibang maaasahan kung hindi ang sarili ko. Noon, isinumpa ko na sa sarili kong hindi pa muna ako magmamahal. Masyado na akong nasaktan sa nakaraan, Kathy. Pakiramdam ko, sapat na ang anak ko para punuin ang buhay ko. Hanggang isang araw, may isang estrangherong nag-message sa akin online. Ang pangalan niya, Jeff. Isang Italyano. Nung una, hindi ko talaga siya pinapansin, Kathy. Hindi ko naman siya kilala at wala rin akong panahon para sa mga usapang pag-ibig. Busy ako sa trabaho. Busy kaming mag-ina. At higit sa lahat, natatakot akong masaktan ulit. Pero hindi siya sumuko, Kathy. Sinabi kong isa akong ina. Araw-araw siyang nangangamusta, ang kalagayan ng anak ko at ang simpleng araw ko. Hindi siya mapilit or bastos, Kathy. Hanggang sa unti-unti kong nararamdaman ng sincerity sa bawat mensaheng ipinapadala niya. Bago man lumalim ang aming pag-uusap, agad kong sinabi ang buong katotohanan. Akala ko, Kathy, yun na ang katapusan ng lahat. Pero nagulat ako nang sabihin niyang hindi raw yun hadlang para mahalin ako. Ang sabi pa niya, mas lalo niya akong hinangaan dahil sa tibay ko bilang isang ina. Doon ako unti-unting naniwala na baka may tao talagang kayang tanggapin ako ng buo. Mag-iisang taon na kaming magkausap ngayon, Kathy G. Sa loob ng panahong iyon, hindi lang pagmamahal ang ipinakita niya. Tinulungan niya rin kaming mag-ina. Paminsan-minsan ay nagpapadala siya ng pera para may pandagdag sa gastusin namin. At dahil doon, kahit papaano ay gumaan ang aming pamumuhay. Nakakabili ako ng mas masusustansyang pagkain para sa anak ko at hindi na kami gaano nangangamba kapag dumarating ang bayarin. Unti-unti kong nakita ang sarili kong nangangarap ulit. Nangarap akong magkaroon ng buong pamilya, Kathy. Nangarap ako magkaroon ng mas magandang kinabukasan. At dumating ang araw na matagal ko nang inaantay. Sinabi ni Joff na uuwi siya dito sa Pilipinas. Plano niyang ayusin ang mga dokumentong kailangan upang maisama niya ako sa Italy at doon kami magsimula ng bagong buhay. Sa una halos maiyak ako sa sobrang saya. Pakiramdam ko, pagkatapos ng lahat ng paghihirap ko, may liwanag na ring naghihintay sa amin. Pero hindi ko akalaing kasabay ng pangarap na yon ang pinakamahirap na desisyong haharapin ko bilang isang ina, Kathy. Sinabi ni Joff,
na ako lang muna ang maari niyang isama sa Italy. Ang anak ko raw ay kailangan muna maiwan dito sa Pilipinas. Pinangako niyang kukunin din daw niya ang anak ko pagkalipas ng ilang taon, kapag maayos na ang lahat ng papeles at kaya na naming buhayin siya doon. Alam kong may punto siya. Alam kong hindi ganun kadali magdala ng bata sa ibang bansa. Pero paano ko ipapaliwanag sa isang batang sanay matulog sa tabi ko na bigla siyang iiwan? Paano ko sasabihin sa anak ko na kailangan niya munang lumaki nang wala ako? Bilang isang ina, Kathy, parang pinipiga ang puso ko sa bawat pagkakataong naiisip ko yon. Mahal ko si Geoff. Mahal ko rin ang pangarap na gusto niyang ibigay sa akin, Kathy. Pero mas mahal ko ang anak ko. Hindi ko kayang isugal ang mga taon na hindi na maibabalik. Hindi ko kayang palampasin ang unang araw niya sa eskwela, ang mga gabing kailangan niya ng yakap or mga panahong ako lang ang gusto niyang katabi. Sinubukan ko ipaliwanag kay Geoff. Sinabi kong hindi pera ang hinahanap ng anak ko ngayon, kundi ang presensya ng isang ina. Pero tila nahihirapan siyang unawain ang nararamdaman ko, Kathy. Para sa kanya, pansamantala lang naman daw ang paghihiwalay. Para sa akin, bawat araw na wala ako sa tabi ng anak ko ay hindi ko na kailanman maibabalik. Kathy G, hindi ko na alam kung mali ba na unahin ko ang anak ko o masyado lang akong natatakot na baka sa huli ay magsisi ako. Paano kaya ipapaintindi kay Geoff na hindi ko siya tinatanggihan? Na mahal ko siya, pero ang pagmamahal ko bilang isang ina ay hindi ko kayang isantabi. Paano ko ipapaintindi sa taong mahal ko na ang pinakamahalagang pangarap ko ay hindi malayo sa anak ko, kundi ang manatiling magkasama kaming mag-ina habang lumalaban para sa magandang bukas. Hanggang dito na lamang po, Kathy. At maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Naway pagpalain po kayo ng Diyos, ganon din po ng inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang at labis na nagmamahal. Lou. Love Me, Kathy G.